Hi guys! Welcome back to my channel. So, I'm Joanna. Nag-aaral ako ng Java Programming Language. Hindi po ako instructor, hindi ako teacher. Nag-aaral lang din ako and sinishare ko lang kung ano yung mga naintindihan ko based dun sa mga napag-aralan ko. So, nung last video, tinakil natin yung OOP and dun sa OOP, merong dalawang pillars na shinare din ako. So, yun yung abstraction tsaka yung inheritance. Ngayon, i-discuss ko naman yung encapsulation tsaka yung polymorphism. So, pag sinabing encapsulation, ano ba ibig sabihin ng encapsulation? Ibig sabihin yan, isasara or itatago. Ito, based sa encyclopedia or kaya sa dictionary, dinefine niya kung ano ibig sabihin ng encapsulate. Ibig sabihin yan, to enclose or be enclosed in or as if in a capsule. Okay, alam na natin kung ano ibig sabihin ng encapsulate. Sa programming world, eto. So, kung may bad code, which is yung paulit-ulit na code, meron din bad practice. Ibig sabihin yan, kapag alam ng mga class ang data ng ibang class at nababago nila ang laman ng variables, magiging bad practice yon. Kasi nga, magiging masyadong nagpapakailamanan. Hindi siya magandang practice pag napapakialaman mo yung laman ng variables ng ibang class. Parang yung wallet mo, hindi mo naman siya ipapahiram or papakita sa iba, 'di ba? So walang karapatang mangialam na yung ibang tao nung laman ng wallet mo, 'di ba? Ikaw lang. 'Yon. Ibig sabihin nun, dito sa programming world, bad practice yung ganong scenario kasi gugulo ang code na mahirap matrace at kung ano ang nangyayari. So, eto, meron tayong sample. Tingnan nyo dito sa class motor engine. So, meron siyang variable na horsepower. Ito, nakikita nyo, int horsepower. Doon sa ibang class, which is si class myButton, okay, iniba niya yung value ni horsepower. Ito yung nakita nyo, motor.horsepower is equals to 20. Problema yan kasi binago ng button directly ang value ng horsepower. Okay lang yun kung iisa lang yung value ng horsepower. Pero, pag malaki yung system at madaming ganito, mahihirapan na tayo matrace ng logic at bugs. Okay, so imagine niyo kung maraming method sa iba't ibang class ang nababago ng value nito. And later on, kailangan nating baguhin ng logic sa pag-compute ng horsepower. So, magiging problema yon, mahirapan ka matrace yon. Ang daming code tayong hahanapin at titignan, magulo at mahirap mag-trace, 'di ba? Ngayon, as a responsible developer, so lagi natin iniisip na dapat madali maintindihan ang code natin at madaling baguhin sa future. Dahil kasi ang software projects palaki siya ng palaki. Okay? Mahihirapan tayo sa future pag hindi tayo responsible. So, okay, we need to be responsible developers, guys. So, hide data, ito, public class yung motor engine. Ang gagawin mo sa mga variables mo, ayan, gagawin mo siyang private. Okay, para matago mo siya, 'di ba? Encapsulation, itatago siya. So, itago natin ang variables natin. Private variables ay strict dahil hindi na visible sa ibang class ang data. So, 'di ba si Java, strongly type siya, very very strict siya. Okay? So, mababawasan direct na pakikialam or access. Pag ginawa mo siyang private, yung mga variables mo, hindi na siya mapapakilaman ng ibang class. Okay? So, dadaan sa methods. Ayan. Pang encapsulation concept niya, so dadaan siya sa methods. Tinan itong class motor engine. So, tinan nyo, yung type nung, yung variable na horsepower, naka-private na siya, 'di ba? So, within that class, meron siyang method na increase power. So, yung implementation ng increase power na yan, dyan niya nababago yung kung anong value ng horsepower. Siya lang ang may karapatang magbago ng value ng variables niya. Kasi variables naman niya yun eh. Itong si motor engine na class. Okay, so instead na baguhin ng ibang class directly ang data, dapat dumaan sa method. Okay, later kung may babaguhin sa logic sa pagbago ng horsepower, isang location lang ang titignan natin. No need hanapin sa ibang class.
yun yung motor engine. So, pag may pagbabago sa horsepower, isa lang yung titignan mo, motor engine na class lang. Wala ka ng ibang class na titignan kasi sa kanya lang yun eh. So, kung may bug tayong tinatrace dahil nabago ang value ng horsepower, alam na natin kung saan hahanapin agad-agad. Dahil sa sariling class lang natin nababago value niyan. Yun ang encapsulation, guys. So, encapsulation is the bundling of data and methods that operate on that data within a class, restricting direct access to some of the objects, components, and protecting its internal state from unauthorized interference and misuse. So, itatago siya kasi magiging complex, magiging complicated kapag madaming nangingialam, madaming class ang nangingialam, okay, maraming nagbabago ng value ng variable na yun. Hindi dapat ganun. Bad practice yun. So, ito yung concept ng encapsulation. Tinatago niya. Dadaan ka sa method niya. Another pillar of object-oriented. So, polymorphism. Yung isa kanina encapsulation, ngayon polymorphism. Sa polymorphism, meron tayong dalawang type. Merong compile or method overloading and runtime or method overriding. So, dito muna tayo sa method overloading. Sa polymorphism, ibig sabihin yan, ibig sabihin many, tapos morph is equals to forms. So, lumalabas niyan, many forms. Polymorphism allows methods to take many forms. The same method name or concept can have different implementation. So, compile time or method overloading, sa same class, yung same method name, may iba't ibang implementation, magkakaiba lang ng parameters. Tingnan natin. Ito, example. Si class calculator, meron siyang dalawang add. Okay? Ito, public int add. So, nakikita nyo to, int A, int B. So, meron another add na naman dun sa baba, public float add. Tapos yung parameter niya, float A tsaka float B. Pareha sila ng name, pero magkaiba lang sila ng parameter. Yun ang overloading, method overloading. Sa same method name kasi ang concept, nag-a-add ng numbers pero dalawang implementation, depende kung ano ang parameters. Sinabi siyang compile time dahil strongly type si Java. Diba? Strict nga si Java sa mga type. So, compilation pa lang, alam na ano ang data at saang method papasok. Okay? Kapag dalawang int ang parameter, yung unang method ang tatakbo, dun siya papasok. Doon sa add int A and int B. Kapag dalawang float ang parameter, yung second method ang tatakbo. So, alam na niya kung saan papasok kasi alam naman niya yung type alam niya yung type na kung saan tumatawag yung method na yun, yung add. So, pag int, dun sa first add. Pag float, dun sa second add. Okay, yung another type is runtime or method overriding. Pag sinabing method overriding, yung method meron implementation sa parent at sa child class. Malalaman kung anong method ang tatakbo during runtime pag tumakbo na yung system. Okay, example, ito sa class person. So, merong class person, ang kaya niyang gawin, public void run, system.out.println person running. Okay, in-extend ngayon ni police. So, magiging parent class si person, tapos child class si police. Ngayon, dalawa yung implementation ng run. Meron sa parent class na person, meron din sa class na police. Hindi na inherit ng police yung run method from person kasi pinalitan niya yung implementation. Although may extend person yan na keyword, hindi siya in-inherit kasi hindi naman niya kinopya yung implementation from person iniba niya iniba niya yung implementation etong si police. So eto sa p1.run tatakbo implementation from person. Okay? Pagdating naman sa p2 implementation ng police yung tatakbo. Okay, ganun yung overriding. Now, example again. So sa runtime same example. Pero, define dito yung runtime dahil nga
Kasi yung pumasok na variable na P, hindi natin alam kung person o police. Sa pagtakbo ng system, doon natin malalaman kung anong laman ng variable na P. Okay, hindi siya sa compile. Sa runtime siya malalaman kung ano yung laman ng p.run na yan. Now, i-summarize natin na. So, encapsulation, itatago natin ang data at sariling methods lang ng class ang dapat gagalaw. Sa polymorphism, okay, from the root word poly, tsaka morph, poly, ibig sabihin ng many, morph, ibig sabihin form, so many forms. So, same method, same name ng method, pero maraming implementation dahil sa same ang concept. Pero iba-iba lang ang logic. Sa next video ko guys, isi-share ko naman kung ano yung mga naintindihan ko, nalalaman ko sa memory management. Another key feature yan ng Java. So, stay tuned. Sana nakatulong ako. Feel free to comment kung ano pa yung additional information na pwede nyo itulong sa akin. Salamat guys. Bye.